Kapitolyo, Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan, health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo, Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo! 8 taon ang paghahatid ng mga balitang nakalap sa ating lalawigan. 8 taon ng pagbabahagi ng mga karagdagang impormasyon at napapanahong kaalaman. 8 taon ang pagsubaybay at pakikinig sa mga kapanapanabik na mga istorya. 8 taon ang pagbabahagi ng mga karagdagang impormasyon at napapanahong kaalaman. At 8 taon ng pagiging tulay sa mas matibay na pakikipag-ugnayan. Sa loob po ng mahabang panahon na yan, naging kasama namin kayo, Maparadyo Mano Online. Kaya naman sa aming muling pagpasada ngayong taon ng 2024, tuloy po ang balitaan, tuloy po ang kwentuhan at syempre tuloy po ang talakayan. Ito po si Jonathan Macaraig. At ako naman po, si Millicent Ramos. Tara na, sakay na, aarangkada na. Ito po ang inyong Biyaheng Kapitolyo Year 8. Good morning, Southern Luzon. Magandang umaga po, lalawigan ng Batangas. Oy, January 12 na. Ang bilis din naman nga ng araw, Ate Isent. At ito, masasabi na ulit natin, araw na naman po ng Biyernes. Ayan. At pero dahil unang araw ng Biyernes, unang pagpasada natin ito ngayong bagong taon. Yes. Bagong taon ng 2024. Para nga po sa ating Friday edition ng atin pong programa. And speaking at Isent ng bagong taon, marapat lamang syempre na lagit-lagi naman ito. Umpisahan natin ito sa pagbibigay ng pasasalamat sa ating Panginoon. Syempre, dalangin pa rin natin na maging makabuluhan po ang taong ito para po sa ating lahat. Muli po, para sa ating sama-samang panalangin, para sa kanyang gabay at patnubay, pangunahan niya ng aking kabiyahing in tandem at Millicent Ramos. Aming Ama sa Langit, ang aming pasasalamat po sa panibagong umaga na kaloob mo sa amin. Panibagong umaga na punong-puno ng biyaya, sigla, lakas at pagpapala. Aming Ama, sa pagpasok po ng panibagong taon, muli po naming iniaalay ang aming mga sarili para sa iyo. Nawa po ang taong ito ng 2024 ay maging makabuluhan para sa lahat. Kalugdan mo nawa ang lahat ng aming desisyon nang sa gayon ay masunod namin ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga tungkulin sa pamilya, sa trabaho at maging sa aming kapwa. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso upang maisakatuparan ng maayos ang lahat ng aming mga gagawin. Lahat ng aming gagawin na walang ibang natatapakan o nasasaktan. Sa lahat po ng inyong biyaya, ipinagpapasalamat din po namin ang aming mga pagsubok at problema na dumadating sa aming buhay na nagiging daan upang kami ay mas matuto at maging matatag. Patuloy niyo po kaming gabayan at tulungan na mapagtagumpayan ang bawat hamon na darating sa amin. Palakasin niyo po nawa ang aming mga puso at isip at patnubayan sa lahat ng aming gagawin sa pagsisimula mula ng aming paglilingkod. Ang lahat pong ito'y tinataas namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Maraming salamat, Ate Isent. Narinig ko na ulit ang iyong panalangin. Kaya nga, teka lang, bakit ba lagi after nating mag-break ng ilang linggo lang naman, di naman katagalang tayong nawala sa ating himpilan dito sa ating online streaming. At sabi nga,
Tuloy-tuloy pa rin lamang po ang masayang umaga ngayong araw ng Friday. Ayun, talagang official na ulit na nagbabalik ang ating programa. At saka naninibago ang technical natin kasi nawawala talaga. Pagpaumanhin po ninyo ha, at talagang nanibago ata sila. Oo. Ayan, tuloy-tuloy lamang po ang masayang umaga ngayong araw ng Friday para nga po sa isang oras nating pagbiyahe na puno po ng mga napapanahong mga balita, mahalagang impormasyon at talakayan. Siyempre, lagi po yung nakalaan sa public service. Siyempre, kasama rin po ang inyong mga panawagan at pagbati. Siyempre, pagbati po sa mga nakatutok at nakasubaybay ngayon sa ating programa, sa mga nakikinig sa kanilang tahanan, sa mga nasa opisina, sa mga papunta at sa kanilang destinasyon. Yung mga Jonathan, yung mga nakasakay sa jeep, kasi malimit, naririnig ko, ayan, biyaheng Kapitolyo na, yung mga nasa bahay. Siyempre, ayan, good morning po sa ating lahat. Siyempre, good morning din po sa mga nasa mga pampubliko at mga pribadong sasakyan. Salamat po sa inyong pag-antabay at tutok lamang po kayo. Ayan, at speaking ng pagtutok, alam ko nakatutok din sa atin ngayon. Babatiin natin ng magandang umaga at masayang araw ng Biyernes. Unang-una na po sa ama ng magiting na lalawigan ng Batangas, Governor Hermelando Mandanas. Good morning po, sir. Sa ating good Vice Governor Mark Leviste na sana makasama na ng ating Wednesday group. Yes, oo. Next Parang week. dumating na Jonathan. Sa ating mga board members, sa lahat po ng mga bumubuo ng ating Sangguniang Panlalawigan, magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, babatiin din natin ng magandang umaga ang ating Provincial Administrator, Sir Willie Racelis, ang ating Chief of Staff at Provincial Information Officer, Ma'am Abel Bihasa. Good morning po sa inyong lahat. Jonathan, batiin ko na rin yung lahat ng mga nakatutok ngayon, mga mga volunteer workers at saka sa lahat ng mga MIO ng lalawigan ng Batangas. Tayo nga po ay napapanood broadcasting live po mula rito sa PIO Media Center sa Health Information Management Building sa Kapitolyo. Napapanood din po tayo via Facebook live streaming at napapakinggan sa himpilang 95.9 Radyo Totoo. Kaya naman po, sa lahat po ng ating mga katiwala, mag-like, comment and share na po kayo dito sa ating live streaming. Ayan, at para naman bumate sa ating mga online viewers, syempre hindi lang tayo dalawa ngayong araw ng Friday. Lagit-lagi yung tatlo. Ang kasama natin ngayong patroller, kasamang Shelly Umali. Good morning. Isang magandang umaga po sa ating mga tagapakinig at patuloy pong nakatutok sa atin through Facebook Live po katulad ni Miss Nenet Ona, Miss Nilda De Villa, Mr. RJ Castor, Miss Glenn Atienza, Mr. Julius de la Cruz, Miss Marife Tumambing, Miss Grace Briones, at andito po for the 8th season po, Miss Nits Lapa. Ayan po ay mga ilan lamang sa ating mga nakatutok through Facebook Live. At kasama nga Shelly, Happy New Year. Happy New Year din syempre sa ating mga tagapakinig at nakasubaybay nga sa ating programa ngayong araw. At bago po tayo dumako sa ilang mga paalala at patalastas, ang oras po natin 9:38 na po ng umaga. Narito po ang mga dapat ninyong abangan sa ating talakayan ngayong Friday. Sa pamamagitan po ng aming naimbitahang resource person, sama-sama po nating alamin ang ginagawang paghahanda ng Batangas City Government para po sa pagdiriwang ng kapistahan ng naturang lungsod sa darating na po yan na Martes, January 16. Ibabahagi rin po niya ang mga nakalatag na aktibidad para sa inilang araw ng selebrasyon. Napakaraming activities nila, Ate Isent, at bukod dyan ay may mga naganap na. Excited ka na ba? Oo, babalikan natin yung mga naganap na. At syempre yung mga darating pang activities nila. Bukod po riyan, ihahatid rin po namin ang iba pang mga mahahalagang balita, anunsyo at aktibidad dito po sa inyong pamahalaang panlalawigan. Kaya naman, subaybayan po ang lahat ng yan. Magbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo makalipas lamang ang ilang mga paalala. Aray, ano ka namang lamok to? O anak, bakit? Nakagat po kasi ako ng lamok. Naku, wag ka magpakagat sa lamok. Uso na naman ngayon ng dengue, anak. Lalo na ngayong tag-ulan. Dengue? Ano ka po yung dengue, Nay? Ang dengue ay isang uri ng impeksyon na sanhi ng virus na dala ng kagat ng lamok na Aedes aegypti. Kadalasan ang may sakit na dengue ay nakararanas ng biglaang pagtaas ng lagnat,
matinding sakit ng ulo, pagsakit ng kalamnan at kasukasuan, kawalan ng ganang kumain, pagduduwal at pamamantal sa balat. Kung nararanasan ang mga nasabing sintomas, kinakailangan kumonsulta na kaagad sa pinakamalapit na health center o ospital upang maiwasan ang anumang komplikasyon. Iwasan po natin ang pag-inom ng gamot na hindi nireseta ng doktor. Naagapan ng severe dengue sa agarang pagkonsulta sa doktor at kakaunti lamang sa mga nagkakadengue ang nagiging grabe o severe. Para makaiwas sa dengue, tandaan ang 4S na isinusulong ng Department of Health. Una, search and destroy breeding place. Hanapin at alisin ang mga bagay na pwedeng maipunan ng tubig na maaaring pangitlugan at pamahayan ng mga lamok. Pangalawa, seek early consultation. Agad kumonsulta sa doktor kapag makakaranas ng anumang sintomas ng dengue. Pangatlo, self-protection measures. Gumamit ng proteksyon laban sa kagat ng lamok tulad ng insect repellent, magsuot ng mahabang kasuotan, maaaring gumamit din ng kulambo at iba pa. At ang pang-apat, say yes to fogging in times of impending outbreak. Maaring magpausok sa komunidad kung may banta ng dengue outbreak. Ngayong tag-ulan, dengue ay iwasan, kaya ang 4S lagi nating tandaan. Isang paalala po mula sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas at ng himpilang ito. Tay! Lumilindol po! Anak, magtago ka sa ilalim ng mesa! Ang lindol or earthquake ay ang pagginig dulot ng biglang paggalaw ng mga bato sa ilalim ng lupa. Paano maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, alamin ang ligtasang lugar sa bahay, paaralan at opisina. Kung lumindol, gawin ang drop, cover and hold. Dumapa sa lupa o sahig. Magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak sa paa nito. Pangalawa, kung nasa labas ng bahay, humanap ng lugar na malayo sa mga gusali, puno, poste ng kuryente at anumang mga bagay na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay hanggang sa matapos ang pagyanig at siguraduhing ligtas ng lumabas ng bahay. At ang huli, bumalik ng bahay kapag may anunsyo na ni DRRMO, kapitan at iba pang lokal na otoridad. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Ayun, patuloy po kayong nakatutok sa inyong biyaheng Kapitolyo. Ang oras po natin, 9:43 na po ng umaga. At syempre, Ate Isen, sa pagpasok ng bagong taon, tuloy-tuloy lamang din ang ating talakayan dito sa ating programa. Para nga po, sa una at buena manong talakayan natin ngayong Friday episode ng ating programang Biyaheng Kapitolyo. Noon nga pong nakaraang 2023, napakarami tayo, Ate Isen, ng ating mga naimbitahang mga municipalities, mga cities, ang kanilang mga MIOs, even tourism officers, para nga lang maipakilala at mapataas o mapalakas yung ugnayan natin sa ating mga lokal na pamahalaan dito sa ating lalawigan. Pero ito ngayon ay unang pagkakataon natin pagkakataon na makakasama natin ang lungsod na ito. At yan, naimbitang munisipalidad para nga po itampok syempre at maibahagi namin sa inyo ang samud-saring pong mga kwento ng tagumpay, selebrasyon at mga kapakipakinabang na mga programa o serbisyo. Syempre, lagi po yan nakalaan para sa inyo sa ating mga mamamayan. Ngayong taon nga po, sa pamamagitan pa rin ng inyong biyaheng Kapitolyo, mas palalakasin pa natin ang pakikipag-ugnayan sa mga LGUs ng ating mga probinsya. Patuloy lang din po natin gagawing panayam para maihatid sa inyo ang mga mahahalagang impormasyon na dapat po ninyong malaman. Ngayon pong araw, muli pong magpapatuloy ang ating Friday episode ng Ugnayan at Kwentuhan. Siyempre, makakasama po natin ang Batangas City Government para nga po kamustahin po natin ang ilan lamang sa kanilang mga recent accomplishments at mga nakalatag nga po na aktibidad ng Batangas City Government para po sa nalalapit na kabistahan o fiesta celebration ng naturang lungsod ngayong taong 2024. Kaugnay niyan, hindi na natin patatagalin Ate Isen. Kasama po natin ngayong umaga si Mama Marilu Walhati, Supervising Administrative Officer ng Batangas City Public Information Office. Yes, magandang umaga. Babati na ba ako? Good morning, siyempre. Good morning at siyempre good morning po sa lahat ng nakatutok ngayon sa Biyaheng Kapitolyo. Simulcast sa 95.9 ang ating radyo totoo. Good morning po sa inyong lahat. Magandang araw ng Biyernes. Ayun, medyo kinabahan naman ako, Ate Isen, dahil si Ma'am Mari po ay kumbaga hindi nyo naiitanong, ay kumbaga nariringgan na din ng ating mga katiwala, di ba Ma'am Mari, dahil ang ating
ating bisita ngayon ay nagsasahimpapawid din tuwing araw po ba ng Lunes? Tuwing araw ng Lunes, Ayan. dalawang grupo mula sa Public Information Office ang nag-a-alternate. Pareho po tayo, nag-a-alternate para sa ating programa. Yes. PIO, ang lingkod PIO, nyo. Ayan. yes, thank So, you. at membro din ng ating Batangas Press Press Club. Club. Kasamahan natin sa Kasamahan. BPC. Ano? Oo, parang collab na din. Ayan, kaya Collab talaga ng city at saka ng probinsya. Oo. Pero gusto ko rin kayong batiin. 8 years na pala. Yes po, Biyaheng Ate Marie. Kapitolyo. Opo. Congratulations. Thank you At po. na-surprise ako. Overwhelmed pagpasok ko dito sa inyo pong gusali, sa inyong opisina, wala akong masabi. Lalo na dito sa inyong media center, talagang yun na. Ayun na. Thank you, ma'am. Pero maraming salamat din po, ma'am, kasi kami po ay napaunlakan Yes, ninyo, nakapunta kayo dito. Napakalayo po ng inyong biniyahe. Ganon? At alam natin, Jonathan, Kumbaga parang kapitbahay Oo. lang din natin eh. Diyan lang naman sa Batangas City, sa bayan. napagbigyan tayo ni Ma'am Marie kasi talagang sobrang busy po sila ngayon dahil nga po sa magaganap na Batangas City Day, City Fiesta. Kaya Yes, oo. maraming salamat po sa inyong oras. Syempre. So ayan, game na tayo, ma'am. Kumusta po ba ang ating lungsod ng Batangas? Baka po may ibahagi nyo muna ang ating ilang recent accomplishment ng Batangas City Government, of course under the leadership of Mayor Beverly Dimacua. Opo. Sa ngayon, masayang-masaya, masigla, ekonomiya, ang pamumuhay ng mga tagalungsod ng Batangas. At of course, 2023 po ay naging mabunga para sa Batangas City. Marami pong awards na tinanggap ang lungsod ng Batangas sa buong isang taon ng 2023. At ito po ay ipinagpapasalamat ng ating mayor, syempre sa ating mga tagalungsod ng Batangas sa kanilang kooperasyon, pakikiisa, dahil hindi po talaga kakayanin ng lungsod ng Batangas ang lahat ng programa na maipatupad ng maayos kung wala ang pakikipagtuwang ng lahat ng sektor. Partikular po ay ang mga residente nga ng Batangas City. To name a few, ang Batangas City po ay tumanggap ng commendation mula sa ARTA. Yes, Ito po ay yung ating, nung panahong yon, July, ang Batangas City ang kauna-unahan sa Region 4, pero recently, may iba na ring bayan ang nabigyan ng commendation ng ARTA. At ito naman po ay sa maayos na implementasyon ng ating electronic business one-stop shop. At speaking of business one-stop shop, ako po ay... Ang dinig ko, dinumog daw. Kumbaga, Yun. pero napakaganda kasi, Ma'am Marie, dahil nga nung inyong e-boss kung tawagin, Online napakaganda services. ng proseso. Yes, at pinapaalala ko sa ating mga negosyante dito sa lungsod ng Batangas, kayo po'y hinihikayat namin na mag-renew po na inyong business permit ngayong buwan ng Enero. Tayo po ay merong schedule na ipinatutupad sa kada barangay kung saan andon ang business, at ito naman ay sa layunin natin na iwasan nga ang pagdagsa ng ating mga aplikante. At the same time, para po ito mapangalagaan pa rin yung ating kalusugan. For health reason din. Kaya po, may mga schedule yan at inaasahan po natin na susunod po tayo sa schedule, at ito po ay hanggang January 31. At this very moment, wala po tayong anunsyo ng extension, meaning kung hindi po tayo nakapag-renew bago on January 31, meron na pong penalty. Napakaganda nga nung ginawa nila kasi nung unang pagkakataon nag-open sila, 1,000 yung naging nyo, pero ang nakapag-renew ng business permit is parang 900 plus dun sa nakita natin na. Unang dalawang araw. Ang kagandahan po kasi nun ay kumbaga by schedule na din ang pagpunta doon. Pero Ma'am Marie, matanong ko lang, paano po kapag kunwari natapos yung schedule nila pero hindi sila nakapunta? Yun, may yung mga penalty. walk-in. Yun may yung penalty. May penalty. Pero ngayon, ini-encourage natin ang ating mga businessmen na gamitin yung ating online services. Ayun nga po pala, sa inyo pong website po ata. Yes, mabilis lang ito. Nasa Palakat FB page po ang proseso. At ito naman po ay kahit saan kayo submit lamang yung mga kinakailangang requirements, pwede ding magbayad online. Marami po tayong mga partners na pwedeng pagbayadan. At parang sabi ko nga, at the convenient ng bahay nyo o saan man kayo naruroon, pwede po ninyong gawin itong online application. Kumbaga, Ma'am Marie, nag-adapt na din naman nga sa ating, kumbaga dahil nga nung pandemic, ayan, nagkaroon ng mga online services na din nga. Mas pinapadali. Padali.
Ayun. At Mas maalwan speaking, na Ma'am Marie, ng health, alam Yes. ko, Hakot Award din kayo dito sa binigay na pagkilala ng ating Provincial Health Office. Kamusta po kay Dr. Ozaita ng ating Good morning PHO? po, ma'am. Ang inyo pong city government ay talagang ang dami nung piniresent nyo po kay Mayor, ang dami ng award. Opo, natutuwa tayo at kumbaga nabibigyang pagpapahalaga ng ating provincial government through Provincial Health Office na talaga pong yung mga ginagawang effort ng ating City Health Office pagdating naman sa health sector. Natutuwa from oral health, yung ating implementation ng mga program. Tayo naman po ay kumbaga maayos ang pagpapatupad at yun nga na-acknowledge. Maraming salamat po kasi nananatili pong prioridad ng pamahalaang lungsod, syempre ang kaligtasan ng mga mamamayan. Opo. Yun po. Ayun, lagi naman unang-una ang kalusugan, kaligtasan ng ating mga mamamayan. So ito pa, Ma'am Marie, isa din sa nagpabisi sa inyo ay yung inyong paghahanda o naging activities nga nitong nagdaang Kapaskuhan na alam ko talagang dinumog din ang Plaza Mabini dahil nga sa napakagandang mga Christmas decorations, mga Christmas displays natin. Oo. At nagsimula tayo nga nung Christmas in ayus. Although February last year, meron tayong mga pakulo sa Plaza Mabini. Kasi gusto ng ating mayor, layunin ni Mayor Beverly Dimacuja, na mabuhay yung ekonomiya, lalo na yung mga maliliit na negosyante. Para matulungan natin. Oo, para matulungan natin. Kaya kung makikita nyo, may mga food stalls tayo sa Plaza Mabini. Para nga, Valentine's po, nagsimula tayo noong February 2023, itong Feb-Ibig month. At naging very successful yon, dinumog ng tao, yung mga magtitinda mismo ang nagsasabi. Pero ang ano dito, ang scheme palitan, batch by batch, hindi napapagbigyan lahat. Oo, para mapagbigyan lahat kay mga isaw-isaw na yun ang dinudumog. Yun ang mga fishball, yung kasi ang mabenta. So palitan yan batch by batch. At nung Christmas naman, ito nga ating Christmas activities, nag-boost din sa kanilang kita, kaya nagtuloy-tuloy. Kaya sabi nga ng ating mayor, hanggat kaya niyang pagbibigyan itong mga maliliit na mga negosyante natin. At ngayon nga, sa Plaza Mabini naman, para sa fiesta, meron din namang tiyanggian. Aside sa food stalls, ipinopromote ko po ang tiyanggian sa plaza. Ito po ay mga lehitimong taga Batangas City. At iba't iba ang kanilang paninda doon. At sinasabi nga po na hindi pa kasi ako nakakapamili, pero sabi, mabibili ang mga produkto sa mas murang halaga dahil wala naman silang binabayarang renta. Kaya ganon. Makakapasyal kami, Ma'am Jan, ni Ate Isen kasi nakita ko nga ang daming pinagtitinda, parang mala Divisoria. Yun, Divisoria. Inaangkat nila sa Divisoria, sa Taytay. Ang daming mabibili talaga na mga produkto at kumbaga syempre nandito na din mga products natin na sariling atin dito sa Batangas City. So, Ma'am, matanong ko lang, yung po bang ating New Year countdown nitong parang first time po atang nagkaroon. First time. Actually, gusto ng mayor sana last year, noong count 2022. Kaya lang, sa mga pagtatanong-tanong, lalo sa mga department head, sabi ng ating mayor, mas gusto pala talaga ng taga Batangas City na sama-sama pag New Year. Kasi nga, yung ating tradisyon, yung ating kasabihan, pag hiwa-hiwalay sa New Year. Isang taong hiwa-hiwalay. Isang pamilya naman daw pong pupunta doon sa So, sinubukan natin this year, at ito po ay project ni Congressman Marvy Marinho. At naging masaya naman, very successful. At ititingnan natin kung next year ay ganun pa rin. Or babalik tayo sa ating tradisyon na pag New Year sa bahay sama-sama. Kaya nga meron tayo mga malagkit para daw isang buong taong dikit-dikit ang pamilya. Pero siguro naman sama-sama po sila nagpunta dito sa ating plaza. At kagandahan din at i-sent niya na ma-maximize din kasi yung plaza natin, Ma'am Mariano po. Kumbaga talagang kasi pabilog siya po kung titingnan natin at talagang kitang-kita yung kagandahan, lalo na yung mga nakikita kong mga aerial shots ng ating Christmas display, Ma'am, napakaganda. At saka bukod rin dahil malapit tayo sa simbahan. Kumbaga, pagkatapos makapagsimba ng mga pamilya or kung magkakaibigan, diretso na. Dito na, kain na tayo. Iba-ibang pagkain, iba-ibang mabibili. Para naging one-stop shop na din doon sa labas naman. At alam nyo mas pinapadali talaga. Naging venue din ng mga marriage proposal. Di ba? Sweet.
sa Christmas Oo, tree. syempre may mga ganon, date ng mga ganun-ganap. yes. Oo. Nakikita nga natin doon sa mga post ng iba-ibang mga sa social media ng mga bata. Oo. Ayan, so dahil nga ma'am, tayo po ay ang Batangas City, kami naman ma'am ay taga Batangas City. Yes. Ako, naman. Diyan lang ako sa Barangay Calicanto. Ayan, At kaya syempre, ako nakakatuwa na sabi ko nga parang full circle moment to. Kasi nung ako ay high school, college, nakikipparticipate lang ako sa parada po natin ng tuwing kapistahan ng mga school. So nagpa-participate yung school. Ngayon, kapanayam na natin ang isa sa mga nag-o-organize ng ating Batangas City Fiesta Celebration. So ito nga po, January 16, baka po may babahagi nyo sa ating mga tagapakinig. Ano po muna ba ang tema natin ngayong taon? Ang tema natin ay sulong masiglang Batanggenyo. Syempre, masigla naman talaga tayo. Obviously, tayo ay very lively, very active. Kaya ipagpatuloy lang natin for this year 2024 na ganito pa rin tayo. Masigla o kumbaga kung kailangan mag-level up, pero in a positive way. Lagi naman tayong ganon. At ngayon nga po, ngayong araw na ito, January 12, bago ako umalis ng opisina, ongoing po ang ating security briefing sa ating Batangas City PNP, CDRRMO, at lahat po ng ating security agencies o offices, nagmi-meeting sila para maisiguro ang ating safety nitong ating celebration. Sa kabilang panig naman, ongoing naman, ang preliminaries o pre-pageant interview ng ating mga judges sa binibining lungsod ng Batangas candidates. So, 2 activities. Bukas, January 13, ito po yung isa sa mga highlights. Ang pinaka-aabangan po na binibining lungsod ng Batangas 2024 pageant night. Maulit ko lang Ma'am Marie kasi nabanggit nyo binibining lungsod. Parang kanina, sabi ni Tito Jun ata o ni Kuya Ed, sabi dapat daw nagsama kayo ng ilan. Kaya nga, kasi walang kasama si Ma'am Marie ngayong umaga. Pwede ang mananalong binibining lungsod. Talagang araw niya si Edwin. Yes po. Maitapat nga kina Kuya Ed yan. At saka, Jonathan, nakita ko rin doon na parang ngayong umaga na mamahagi ng ticket para makapanood at masaksihan. Parang 9 a.m. po ata 9 a.m. Oo, nakita natin dun sa post nila na mamamahagi sila. Yun, Ate Marie, sige, pwede na rin natin nagsimula po kanina, pagdaan ko nga ng 7:30, pagdaan ko ang haba ng pila. Gusto ko lang pong bigyang emphasis na ito po ay first come, first serve basis. Limitado lang din po yung ticket na ipamamahagi natin. Siyempre, this year, ang kaibahan ng ating binibini, itong tickets natin, uulitin ko po, ito po ay libre. Nagtitiket lang tayo para makontrol natin ang dami ng tao sa loob ng Coliseum. Di kasi tayo pwedeng lumampas sa limit nito. Ang maganda nga lang ngayon, for the first time, ibinuhos natin ang ticket sa ating mga kandidata. Kasi in the past years, talaga nahirapan sila na walang cheerer. Dahil nga napapabigay yung ticket natin sa iba, didistribute natin equally sa iba't ibang sektor. Pero this year, dahil sa kahilingan na rin ng mga kandidata, na masuportahan naman sila mga kapamilya, mga mahal sa buhay. Baga parang makareceive po ng pantay-pantay na na suporta. So binigyan natin ang kandidata ng maraming bilang ng ticket. So ang ngayon po ay ongoing ang distribution. Pinapaalam lang po na ito naman po ay limitado din ang bilang. Kaya yung maaga, syempre makakatanggap. At one person, one ticket. Hindi pwedeng ikuha si ate, si kuya, si kaibigan. Talagang one person, pero one Ma'am Marie, ticket. kung hindi man sila makakakuha, naka-live naman po ang this palakat? year, yun ang pinag-aaralan natin na ma-live. Nakikipag-usap tayo sa mga internet providers, sana. Pero kung hindi natin. man, kasi may mga candidates na talagang sila nagla-live na rin. Pwede naman. Walang hindi mo mapapanood, talagang alam na ng mga candidate o mga kasamahan kung paano nila mabibigyan ng pagkakataong mapanood ang kanilang mga sinusuportahang kandidata. Pwedeng mag-live po kahit sino. Kasi naging problema namin last year sa aming live, may problema kami honestly sa internet provider kasi since
naka-public, walang wifi, lahat halos ay nag-connect. Nag-connect kami na Opo. official. Kami yung nagka-problema. Opo. Hindi naintindihan ng mga tao. Nabash kami doon. Opo. Dahil ang pangit ng reception, late, alam nyo na. Pero talaga nangyayari naman Ganun po naman yun. talaga. Ganun naman po talaga. Though, ang mga mananalo naman, Ma'am Marie, ay meron naman tayong, kumbaga, kasama naman sila sa parade ng ating Batangas City. So, makikita at makikita din naman. Ayan, masasaksihan at talaga naka-record din. dito, pwede naman na ginagawa naman namin, di late. Later, oo. papakita rin. Ayun. Highlights kumbaga, Ma'am Marie. Ano po. Pero bago po tayo dumako pa sa ating pagdiriwang nga ng kapistahan, ito pong kapistahan natin ay nakasentro po sa kapistahan ng mahal na poong Santo Niño. Ayan. Yes, ito pong ating kapistahan in honor sa ating mahal na poong Santo Niño ng Batangan. At syempre, nag-start tayo taon-taon, isang tradisyon na, ang fluvial procession. At ito nga ay natutuwa tayo dahil ang dami pa rin ng patunay ng malalim na debosyon ng mga taga Batangas sa ating mahal na poong Santo Niño na talaga namang pinapaniwalaan natin na siyang nag-a-adjust sa atin sa anumang kalamidad. Dito. Oo. At saka nagsisilbing, sabi nga, yung gabay at patnubay din. Yes, bukod dun sa mga kumbaga biyaya nga na natatanggap natin, gabay at patnubay. At Ma'am Marie, basa ko din sa inyong press release, 50 na mga bangka ang nakiparticipate. Yes, napakadami. Actually more than. At wala itong bayad. Yung devotion. Devotion po ito sa mahal na patron. At sabi nga nila, hindi lang paghiling, ito'y pasasalamat din sa mga biyayang natanggap nila. At syempre, yung iba nga, may mga kahilingan. Gumaling sa karamdaman, makapasa ang anak sa board exam. Yes, yung mga tipong gayon. At speaking ng mga anak at Isent, meron ding mga nag-participate na mga sa school. Oo, marami. Dahil bago natin ihatid ang mahal na poong Santo Niño sa dagat para sa fluvial procession, taon-taon inaalayan natin ng cultural presentation. Opo. At ito ay nilahukan ng ating mga mag-aaral mula sa iba't ibang paaralan sa lungsod ng Batangas, kung saan ipinakita nila ang kanilang mga talento, iba't ibang presentation ito para sa ating mahal na patrong Santo Niño. Nakakatuwa, napakaganda at again, wala naman silang bayad. Talagang part ng kanilang devotion sa mahal na patron. At ito Ate Maria ay nagsimula parang sa Santa Clara? Santa Clara, this year, Santa Clara. In the past years, ito po ay nagsisimula sa Wawa, tapos nailipat sa Kuta. Pero dahil nga sa recommendation ng ating CDRRMO, dahil yung lalim ng tubig, parang yun ang ating number one consideration. So, nakita nila na sa Santa Clara. At thank you in behalf po ng ating city government. Salamat sa provincial government dahil tayo ay nagpaalam kay provincial administrator at tayo na may napagbigyan na doon nga gawin itong pag-uumpisa ng ating fluvial procession. At yung kanilang imahe, Ma'am Marie, ng Santo Niño nila, talagang nung ipinaparead na yung ating mahal na patron ng Santo Niño, ay inilalabas din nila yung kanilang mga imahe. Alam mo, itong mga bagay na ito hindi natin hiniling. Kaya nakakatuwa talaga, yung kitang-kita mo, yung palalim yung debosyon ng ating mga kababayan sa mahal na patrong Santo Niño na nagkusa na, inilalabas. Nung mga una-unang panahon, mga 1, 2 sa gate. Pero ngayon lahat ng mga bahay. Yes. At Jonathan, dyan natin makikita, Ate Marie, yung mga parang nagwawagayway sila ng mga bulaklak para sa lubungin ang pagdaan ng Santo Niño, yung gano'n. Talagang makikita natin na talagang ang kanilang pananampalataya sa ating mahal na poong Santo Niño ay talagang, kumbaga, pagdadaan nakakakilabot dahil talagang sa mga nagdaang 2 taon, talagang ang matindi kapit, talaga, malalim yung devotion. At maganda din kasi, Ma'am Marie, doon, na-involve natin yung mga kabataan doon nga sa cultural show. So, kumbaga, napapabatid natin sa kanila, napapaalam natin sa kanila na i-involve sila doon sa mayamang kultura at sining ng meron ang Batangas City. Ayan, at naipakilala din natin at nahihikayat natin sila na mag-devotion din sa ating mahal na patrong Santo Niño. May isa lang akong gustong idagdag. Ang first time din na nangyari sa ating fluvial at talaga namang nakikilabot kami,
ay ang mahal na patrong Santo Niño ay sinundo ng kanyang ina, ang mahal na Birhen Maria o La Inmaculada Concepcion di Batangan, at ng kanyang ama na si Saint Joseph. Kung makikita nyo, yung pagdating ng ama at kinikilabutan ako. Ako din, kinikilabutan ako. Grabe. Kwento pa lang yan. Oo, yung pagdating ng ama at ina para salubungin yung anak, ang ganda po, ang sarap sa pakiramdam, lalo't ito ang nakagayak. Sana nakita na ating mga kababayan, ang ganda ng gayak ng ating mga santo, ng At saka ating mga bukod dyan, imahe. Ma'am Marie, parang nakita ko na yung may kantan, Dalit. Oo, Dalit. Oo, talagang parang kinakalibutan talaga ako ngayon. Oo. Lalo na kung andun Dalit. tayo, Jonathan, talagang kumasasaksihan Ang ganda, natin yan, nakakatuwa. talagang nakakatuwa. Ayan, so ilan lamang po yan sa mga activities na kumbaga sa nangyari na, naganap na. At marami pa po. Kamusta muna po palang iyong paghahanda? At kita ko nga, Ate Iset, ng kanilang CDR, RMOA, dun pa lamang sa fluvial procession, ay talagang sabi ko nga, grabe ang paghahanda talaga ng ating, at hindi lang yun, ang buong city government na din. Opo, at tayo nagpapasalamat sa pangunguna ng CDRRMO. Laging tinitiyak ang kaligtasan ng lahat ng activities natin, pero katulong po natin ang maraming national agencies sa fluvial procession. Katulong natin ang Coast Guard, katulong natin ang Red Cross, katulong natin ang Batangas City PNP, Bureau of Fire, at lahat pa po ng yung DILG family, ang ating mga uniform service offices ng DILG, lahat po yan katulong natin. Plus, yung mga private sectors, yung mga radio groups. Apo. Oo, katulong natin lahat. Hindi ko ma-mention, baka may makaligtaan ako. Yes. Ayan, basta sa inyo pong lahat, maraming salamat. At hindi lang dito nga natatapos yung pagtutuwang ng ating mga lokal at national agencies. Kasi nga, bukas ng gabi, itong ating pageant night. Apo. Napakalaking event din ito. Marami tayong inimbitang mga guest performers. Siguro kilala nyo, El Gama Pinumbra. Ayan, banggitin nyo na nga, Ma'am Marie, yung mga guests. Kasi nung nakita ko, sabi ko, host pa lang, bigati na, di ba? Oo, hindi ko lang memorize ang ating mga beauty queens at mga, pero ang ating pong mga entertainers na darating, hindi ko alam isend kung ating batch. Pero si Jonathan, alam ko relate siya. Sabi ko nga kay Jonathan, parang hindi ko yung kilala. Alam mo ba, ang tanging natandaan ko lang doon ay ang El Gama Pinumbra. Si Eric Santos naman. Diba? Eric Santos. Medyo relate pa tayo doon. Kaya pero guest din po para sa ating mga kabataan. Darating po si KD Estrada, ganun din po si Alexa Ilacan. Mga panahon ni Jonathan yan. Oo, dahil alam ko may movie sila. O biglang ganun eh. Ayun. Panahon ng millennials at Gen Z, ika. Ayan. At ang maganda dito, talagang bongga ang production. Although simple, pero maayos, mabilis, tatakbo na mabilis ang programa at even yung aming stage ay level up, technical requirements namin medyo level up. Yun ang pwedeng ipagmalaki. Ayun. At syempre para yan sa kagandahan, kumbaga maipagmalaki nga natin sa ating mga kababayan, Ma'am Marina. Talagang pinaghahandaan ng ating ng inyong Batangas City Government nga itong kapistahan nga para sa ating mahal na patrong Santo Niño. So ayan, kumbaga may checklist tayo, nabanggit na natin Ate Iset yung yan. Ang galing. Ayan na pala. Edwin. Ang bilis. Ang bilis. So ayan, nandyan yung mga beauty queens na guest po natin at magiging judge. At ngayon nga po, ongoing nga ang pre-pageant interview ng ating mga kandidata. Pero nakapag-talent na din po sila, no? Talent show at saka yung kanilang interview kasama ating mga local media practitioners. Ayan, okay. At kahapon, Ma'am Marie, nag-open ang yung Tianggian. Oo, kahapon. Kahapon po nag-open ang Tianggi natin. Meron po tayong, nung umaga, meron tayong 18 stalls, pero bago matapos ang maghapon, naging 24 stalls na po ito. Dahil talaga may mga nakiusap na hindi kayang tagyan dahil magaganda yung produkto nila. At ito po ay tatagal hanggang January 16. Bukas po ito from 7 a.m. to 11 p.m. Yes. Kaya samantalahin niyo po, nadito po yung iba't ibang mga damit, pagkain. Oo. At mga garments, garment at mga bed cover, marami.
mga Oo, kitchen yan, utensils. Jonathan, pagkakataon natin, malapit-lapit, may mga isaw-isaw doon. Yung Ay, mga, yes. Oo, yun ang masasarap. Pagka nagka-crave po kayo, punta lang po kayo ng Plaza Isang araw Mabini. pa ito Talagang, nagka-crave diba? Yes. Gusto ko, sabi ko, Suki ako ng isaw doon. di ba, Ma'am Marie, masarap po ang mga isaw doon. Kasama natin si Kuya Eds sinsay bago po magpunta tayo ng dyan. Japan. Makatikim muna ng kaunting isaw. Baka manibago sa Japan. Ay, kapitbahay naman yan. Meron din na, di ba? Kaya lang, alas 7 pa, ay medyo medyo malayo. matagal. Ay kung tayo nasa Plaza Mabini, marami Diretso na tayong tayo makikita doon. May damit, may pagkain, lahat na. Kaya punta po tayo at sinsay po tayo At saka, dyan. syempre, yan po ay in support nga ng Batangas City Government dun sa ating mga small businesses na kumbaga matulungan nga sila na maipakilala, makabenta nga ng kanilang mga produkto. At hindi lang naman yung mga produkto nila na nakukuha nga sa ibang lugar, kundi yung sa sariling atin dito sa Batangas City. Nandoon siguro may mga pinais na tulingan. Mga ganon. Meron. Ayan, mga ganyan. Mga gulay na inani sa mga taniman natin dito sa lungsod ng Batangas. Meron. Kumbaga, Ma'am Marie, masasabi natin na talagang ang mga taga Batangas City ay sama-sama at tulong-tulong kasi nga natutulungan natin ang mga magtitinda na ma-promote yung kanilang magkatuwang. Oo, sama-samang magkatuwang. Siyempre, Jonathan, taga Batangas City tayo. Siyempre, ate. Support tayo, di ba? Ayan. At Ma'am Marie, napakarami ng mga activities. Siguro maganda mapasadahan na po natin itong upcoming pa na mga activities po ng Batangas City Government regarding nga po dito sa ating Fiesta Celebration 2024. Again, siguro ulitin lang natin yung binibining lungsod po natin ay tomorrow sa Coliseum po. 6 p.m. po ito. Ito po ay ticketed pero libre po ang ticket. Yan, kasi baka may magpunta bigla ng walk-in or Oo, kasi walang ticket. Hindi po pwede, hindi po papapasukin ang walang ticket. At kung may magbebenta po sa inyo ng ticket, paki-inform din po sa amin sa Public Information Office sa Batangas City Hall o tumawag po sa 723-2344 dahil libre po ang ticket. May mga taon tayo, in the past years, merong ganon na talagang lalunan yung mga guests natin po, malalaking artista. At may mga pasaway pa rin talaga. Correct. Ipagpabigay alam nga po sa inyo. Opo. So, libre po ito. Magsisimula po ito exactly 6 p.m. At inaasahan po natin natatakbo ang ating programa ng maximum of 3 hours. Maximum na po yon. Kaya mabilis lang po itong ating programa. At bawal po ang bottled water. Ayan, nakita ko rin yun. Bawal. Bottled water sa ating loob ng Coliseum. Sa halip, kayo po ina-advise namin na magdala po ng water tumbler na may sapat na dami ng tubig sa buong panahon ng programa. Kasi wala din po tayong ilalagay na water dispenser kasi iniiwasan po natin yung paggala ng mga tao. Sa uli-uli ng mga tao at pwede pa itong maging cause ng kalat sa atin, yung mga tubig na papatak sa sahig. Wala naman po tayong dress code na kailangan, pero sana naman po decent enough para manood ng isang ganitong klaseng pagtanghal na kanina nga pinag-usapan natin, pinaghandaan naman po ito ng City Government of Batangas. Ayan, Ma'am Marie, yung January 14. Ayan, yung January 14 ito, excited to 16. Ito, second time natin gagawin. Yung first time kasi ginawa natin in July, itong street party at talaga namang, pwede ko sabihin, isang malaking tagumpay dahil ang dami talagang taong nanood. Pero this time po, for Fiesta Celebration, January 14, tayo po ay may street party ulit. Yung ba yung dating may banda? May banda. Ayun, parang nagpunta ako dyan pero hindi ko na kinaya. Siyempre, sa edad natin, hindi natin kinayang matapos yung street party. Pero nagsinsay din ako dyan, Ma'am Marie. Kaya, level tayo dyan. Pero siyempre, nakakaranas na tayo. Yes ng talagang natin ng maingay. Masyado natin ipahalata. Yan na. So, ito po, pinag-iimbita po natin ito. Wala po itong bayad. Wala din itong ticket. Libre po kayo makakapanood. Ito po yung ating street party featuring Sponge Cola. Sponge Cola naman.
ang bandang invited guest. Oo, yun ang invited. Pero before po na Sponge Cola, meron din tayong mga local bands. Lagi nating sinasamahan sa una ng local talents itong ating mga activities. So yun po, 7 o'clock po ito sa harap ng City Hall. Again, wala po itong ticket. Hinihiling lang namin na maging cooperative po kayo. Huwag sanang pumunta ang may inom. Opo. Oo. Huwag sanang pumunta yung kung sino mang pwedeng pagsimula ng gulo. Pero in place po ang ating security personnel. Talagang mahigpit po seguridad natin diyan para po talagang maayos na maitawid natin itong ating street party. Ayan, at meron pa rin tayo, Ma'am Marina, takbo ng Bayani, takbo ng Kawani, and of course yung ating January 16 na mismong Batangas City Fiesta Parade. At ito pa, extended pa ang celebration hanggang Friday, January 19 yung ating job fair. Yes, ito pong January 15, takbo ng Bayani, takbo ng Kawani. Ito po isang fundraising activity. Ito naman ay sa ating mga city government employees. Ang objective po nito, makalikom tayo ng pondo, ipantutulong natin o pantutulong namin sa kapwa empleyado ng city government na may karamdaman, dinadialysis, kinikimo. Alam natin kung ano yung physical pain na nararamdaman nila, tapos nakakaragdag pa yung problema financially. So, kailangan po kami, mga city government employees, at ito talaga, brainchild project ni Mayor Beverly Di Macuha, na talagang gumawa tayo ng paraan para naman maibsan ang paghihirap ng ating mga kapwa empleyado at maramdaman naman nila na sila ay mahal ng mga empleyado ng city government. So, ito po isang fundraising para sa ating mga city government employees. Pero, syempre, ito ay very simple event. Kaya lang, kung merong from outside the city government na gustong magbigay ng tulong para sa mga empleyado, very much welcome naman po yon. Ito po ay gaganapin 3:00 ng hapon sa ating Batangas City Track Oval. Ayun. So, kung noon, Jonathan, ay talagang level up ngayon, doon alam ko, Mamari, parang employees night. So ngayon talagang in-extend natin. Talagang level up na ngayon ang Batangas City. Nakakatuwa naman po. Ayan, tapos yung mismo po nating Tuesday, yung Batangas City Fiesta Parade na dineclare, ma'am, na holiday na dito. Dito lang po sa lungsod ng Batangas. Yes, Batangas City lang po. Baka biglang malito sila. Pero dahil ang provincial capital ay nasa Batangas City, ng Batangas City. Walang pasok. Ayan. Opo, ito po yung ating parang culminating activity, ang Batangas City Fiesta Parade. Welcome po ang lahat na sumali. Magpalista lang po kayo sa aming tanggapan. Tumawag lang po kayo sa telepono 723-2344 o kaya po ay sa TDRO 723-4112. Magpalista lang po kayo kung kayo po ay lalakad o meron kayong sasakyan. Pwede ang sasakyan, wag lang yung sobrang laking sasakyan, wag lang float, yung mga pick-up, kotse, honor. Pwede po yan. At ang request lang po namin ay magkaroon po kayo ng kumbaga tarpaulin, banner, streamer para ma-acknowledge. Para ma-acknowledge lang sa parade. So ito po ay magsisimula 7 a.m. Inaasahan po natin na before 7 a.m. ang lahat ng sasali ay nasa Batangas City Sports Coliseum. Dito po ang ating po assembly. Magsisimula sa Coliseum. Dito ang ating assembly sa Coliseum at ito naman ay mabilis lang, iikot lang ito. Motorized naman po ito. Pero Mamari, sasarahan din yung, di ba dati sinasarahan natin para lang, po. So mabilis lang naman yon. Opo, at ito po isasara kung nakita na kailangan ng isara. Opo. Hindi yung pagkagising sa umaga magugulat kayo, sarado na agad. Hindi po, sa time na kinakailangan lang isara at right after bubuksan uli. Wag po kayong mag-alala, naka-deploy po ang lahat ng traffic enforcers, traffic officers po natin para i-guide ang flow ng traffic po sa araw na yon. Ayan, at dahil nga talagang madami, siksik-liglig, ika nga ang activities ng Batangas City Government para sa kanilang kapistahan. Extended yan hanggang Friday, yung atin naman pong handog na job fair. Oo, ito po January 19. Taon-taon kasi meron tayong 3 hanggang 4 na job fair na ginagawa. For this year, first ito. Ito yung unang job fair for 2024. At siyempre, layunin nito ang ating mga mamamayan ay mag-apply. Lagi nga naming sinasabi, maganda po kayo ng
maraming resume. The more entries you send, the more chances of winning. Yes. Alam niyo na yon. Mas marami ang maibigay niyong resume, mas malaki ang chance po ninyong matanggap sa mga trabaho. Hindi lang ito local ha, meron tayong mga international job offers dito. Saan po ang venue natin yan? Ito po ay sa Batangas City Sports Coliseum. Mag-i-start tayo 8 a.m. Ayun. So talagang napakadami dahil medyo nauubusan na tayo, Ma'am Marie, ng ating oras. Bagaman at talagang napakasarap ng ating kwentuhan ngayong araw ng Friday. Buena mano, ika nga. Yes, sabi ng 2024. Buena mano ngayong ating taong 2024. Baka po meron lang kayong iba pang nais na iparating sa ating mga tagapakinig na mga upcoming activities pa ng Batangas City. At syempre, ang inyo na rin pong paanyaya sa ating mga kababayan. Opo. Batangas City, this coming February, meron tayong Arts Month. Naghahanda din tayo ng iba't iba pang mga activities para pa rin sa pagpapayabong ng sining at kultura ng lungsod ng Batangas o ng kabuuan ng lalawigan ng Batangas. Marami din tayong mga seminars na inila-line up. At syempre, tuloy-tuloy po ang mga programa ng city government. Ito ay para sa lahat ng departamento, para sa lahat ng sektor. Abangan lang po ninyo yung mga malalaking programa naman inihahatid po ng City Public Information Office. At para naman po sa pagdiriwang ng kapestahan, kayo po ay malugod naming iniimbitahan na makiisa po sa ating Fiesta Celebration 2024. Bukas po ng gabi ang ating binibining lungsod ng Batangas Pageant Night. Naikwento ko na naman po ang detalya nito. At sa January 14 po, ito po yung ating street party once again, featuring po ito ng Sponge Cola. So, at ang ating Batangas City Fiesta Parade on January 16, mismong araw ng ating kapistahan, at ang ating job fair, nananawagan tayo, tinatawagan natin ang ating mga job seekers na kayo po ay pumunta sa ating job fair on January 19. At sa inyong dalawa, samantalahin ko na maraming salamat. Ayan. At maraming salamat din, Ma'am Marie. Talagang alam naming busy ka pero binigyan mo kami ng pagkakataon ngayong umaga. Isa pong karangalan at mauulit yan, syempre. Oo naman. Natutuwa ako kasi naipahatid ko po. Alam naman tayo mga PIO, ito yung number one na function natin, role natin, ang maipaabot po ang ating mga programa sa ating mga kababayan. So thank you so much for the opportunity. Ayan, baka meron po kayong gustong personal na pagbate at pasasalamat. Nasa inyo na po ang pagkakataon. Gusto ko lang batiin, nakita ko si Ma'am Jen. Good morning, Ma'am Jenny, at Happy New Year. At binabati siyempre natin ang ating mga tagapanood, ang mga taga-public information office ng Batangas City. Alam ko nakatutok sila ngayon. Good morning. At sa lahat po, at special greetings sa aking husband kasi kahapon nag-celebrate kami ng aming 32nd wedding anniversary. O, di ba? Wow! Happy anniversary po sa inyo. O, Edwin, ha? Naka-first year ka na. Naka-first year ka na. So, ayan. So, yun po. Maraming salamat once again. Ayan, maraming salamat po. Sa atin nga po mga tagapakinig, nakapanayan po natin si Ma'am Marie Luwalhati, Supervising Administrative Officer po ng Batangas City Public Information Office. At sa atin pong mga taga-subaybay, tutok lamang pa rin po kayo. Marami pa po kaming ibabahaging mga impormasyon at pagbabalita. Wala po maglilipat ng istasyon. Magbabalik po Biyaheng Kapitolyo lamang ang ilang mga paalala. Simpleng tips para sa malusog na pangangatawan. Kumain ng 5 hanggang 6 na small meals kada araw. Karamihan sa mga nutritionist ay inirekomenda ang ganitong dami ng pagkain. Sa ganitong paraan ay mababawasan ng bigla ang pagtaas ng sugar sa katawan at pag-iwas sa pagkain ng madami dahil sa gutom. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig. Ang pag-inom ng tubig ay maaaring makapigil sa pagkakaroon ng kidney infections, kidney stones, migraine, constipation at wrinkles. Nakapagpapalambot at nakapagpapaganda din ito ng balat. Matulog ng 7 hanggang 8 oras kada araw. Ang pagtulog at pagpapahinga ay nakapagpapataas ng energy ng katawan. Umakyat ng 1 hanggang 2 baitang na hagdan bilang exercise. Nakakabuti ang pag-ehersisyo para sa ating puso at kasukasuan. Ang katamtamang pag-ehersisyo ay makakapigil sa diabetes at pagiging obese. Iwasan ang mga hindi healthy at gawain tulad ng paninigarilyo, pag-inom ng alak na nakakasira ng brain cells,
paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot at sobrang pagkain ng matataba para humaba ang buhay. Kumain ng gulay at prutas upang maiwasan ang pagkakaroon ng heart disease, high cholesterol, high blood pressure, problema sa pagdumi at kidney stones. Ang mga kulay berde na gulay tulad ng pechay, kangkong, talbos ng kamote at repolyo ay nagtataglay ng maraming vitamins at minerals. At ang mga masustansyang prutas naman ay ang saging, mansanas, carrots at kamatis. Tumawa ng 15 minuto kada araw. Ang pagtawa ay nakapagpapababa ng stress hormones na tinatawag na cortisol, samantalang endorphins naman ang tawag sa mga good hormones na siyang dahilan ng pagiging masaya at nakapagpapalakas ng immune system. Maging masigasig sa trabaho. Pumili ng trabaho na naaayon sa kagustuhan. Magkaroon ng lifetime partner. Ang pagkakaroon ng kapareha na napagsasabihan ng problema ay nakakatanggal ng stress. Palagi nating tandaan, ang kalusugan ay kayamanan. Nagbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo. Ang oras po natin at 10:25 na po ng umaga. Samantala, dumako muna tayo sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Friday. Ihatid sa atin yan ang ating kasamahan mula sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Narito po, pakinggan natin. Magandang umaga Batangas, narito na po ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Biyernes, January 12, 2024. Patuloy pa rin po ang pag-ulan sa bahagi ng Southern Luzon and Eastern Visayas. Dahil pa rin po yan ang shear line o linya kung saan nagtatagpo ang malamig na hangin na northeast monsoon at mainit na hangin na easterlies. Samantala, yung northeast monsoon o yung hanging amihan ay nananatili pa rin malakas na siyang magdadala pa din na mahihinang pag-ulan at malamig na temperatura sa ilang bahagi ng Luzon. Habang easterlies o yung mainit na hangin mula sa karagatang Pasipiko ang siyang magdadala ng mainit at malinsangang panahon sa Visayas at Mindanao na siya naman magdadala pa rin ng mga pulupulong pag-ulan doon. At wala pa rin po tayong namomonitor na sama ng panahon na papasok sa Philippine Area of Responsibility. Para naman po sa probinsya ng Batangas, ay makakaranas po tayo ng minsanang maaraw at bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na sasamahan ng kalat-kalat at mahihinang pag-ulan, dulot pa rin po yan ng shear line. Sa hilagang parte ng Batangas ay may 4% chance ng pag-ulan. Samantala sa silangan at timog parte ay may 16% chance ng pag-ulan, habang sa kanlurang parte ng Batangas ay may 3% chance ng pag-ulan. Kaya paalala po natin sa ating magigiting na kabatang na magdala ng pananggalang sa init at sa mga posibleng pag-ulan. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong araw ng Biyernes ay nasa pagitan ng 24 to 30 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sumikit kaninang 6:22 ng umaga at lulubog mamayang 5:45 ng hapon. Lagi po nating tatandaan, ligtas ang may alam. At tulad ng laging paalala sa atin ni Governor Mandanas, laging maging handa, ingat at magiting. Mula po dito sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ako po si Raven Natasida, nag-uulat. Magandang umaga po. Ayan, maraming salamat sa ating PDRRMO. Samantala, para naman sa ilang anunsyo, kasamang Shelly. Sa mga gusto po na maging kawani ng gobyerno o empleyado dito po sa Provincial Government of Batangas, may open vacant po tayo sa Provincial Assessor, ang Administrative Aid. Sa Provincial Assistant Development Office naman po ay Administrative Officer 3. Sa Provincial Social Welfare Development Office, Admin Officer 5. At ilan po yan sa mga vacant positions po dito sa Provincial Government of Batangas. At sa mga interesado po ay maaari po kayong mag-apply at mag-submit ng fully accomplished data sheet, performance rating in the last rating period, photocopy of certificate of eligibility, rating or license, and photocopy of transcript of records. Sa application letter po, maaari po natin itong i-letter to Ms. Risa B. De Sosa, PGDH, Provincial Human Resource Management Office, at maaari po natin itong dalhin physically po dito sa Provincial Human Resource Office o sa kanila pong email phrmo.bats.recruitment2024a@gmail.com.
Ayun, maraming salamat kasamang Shelly at Isent. Mabilisang baka meron kang gustong batiin. Oo, syempre babatiin natin lahat ng mga Municipal Information Officer ng buong lalawigan ng Batangas. Sa lahat po ng mga volunteer workers na nakatutok at nakikinig ngayong umaga, maraming salamat po. Syempre ang aking pagbati ng happy anniversary sa Mami Merly at Daddy Frank, nag-anniversary sila. Syempre kay Doc Mark 12, paalis na kasi siya Jonathan, yung aking kaibigan na nakukwento ko. Bon voyage, mag-ingat ka palagi. God bless at yun lang. Ingat. Ingat, syempre. Kasama nga Shelly. Ayan po, binabati po natin ang ating pong dating kasamahan, Elfie Ulistre po, na nanonood through Facebook Live. Ayan, Ate Elfie, kamusta na ikaw? Yes, ayan, ingat ka dyan. Miss you. At yan, ang oras natin, 10:29 na ng umaga, abot tayo para sa isang minutong closing. Ano isang pahabol pala, birthday ni Macmac sa Saturday. Siyempre birthday na agad. January 13. Siyempre ang aking kapatid na si Michelle Coloma, happy birthday siyempre sa lolo ko. At saka sa siyempre tita sa inyo ko. na din, advance, matagal happy pa yun, birthday. next week pa yun. Next week na pero Miyerkules. Yes. Ayan. Maraming In-announce salamat. talaga, no? Ayan, at dito na po nagtatapos ang aming programa para sa araw na ito. Natapos na naman po ang isang linggo ng paglilingkod. Kaya tayo po ay magkakarinigan muli next week para po sa panibagong edisyon ng inyong programang pangkaalaman, impormasyon at pagbabalita. Sa lahat po ng mga sumubaybay sa aming programa ngayong araw ng Friday, marami pong salamat sa muling pag-antabay sa inyong mga kaagapay. Sa ngalan po ni Governor Hermelando Mandanas at ng buong pamahalang panlalawigan ng Batangas, ng pamunuang makadiyos, makakalikasan at makatao, taas noo, Batanggenyo. Saksi po ang mahaba at mayamang kasaysayan ng ating lalawigan sa dami na po nating napagdaanan at napagtagumpayan. Sa tulong po ng Panginoon at sa atin pang mas matibay na pagkakaisa, anumang hamon mas kakayanin pa. Sa pag-unlad tayo po ay sama-sama. Muli, ito po si Jonathan Macaraig. At sa patuloy nating pagtahak sa makabagong panahon, patuloy lang din nating panatilihin na ang katangian ng ating pagkatao ang siyang tunay na yaman nating mga Batanggenyo. Matatag, magiting. Ito naman po si Millicent Ramos. Kasama rin po ang ating patroller na si Shelly Umali. Kasama rin po natin sa ating pagbasada ngayong araw ng ang aming technical team na binubuo po ni Brian Mangilin, Froilan Salcedo, Kevin Medrano, Avenlu Kagimbal, Gian Escamilas, Jeff and Chachi. Ayan po, ang mga ilan po nating team technical ayan, team. sa si Kuya Eds at sa si Kuya Roger. Si Ayan. Sir Vince kanina nandito. Si Sir Vince, si tsaka Ma'am ang Kuya Jen. June, Ma'am Jen. Tito June, ayan. Good morning po sa inyong lahat. So, at syempre, ang ating guest na din ng ating Batangas City PIO. Ayan, ang kay ating Ma'am muling Marie. pasasalamat kay Ma'am Marie. At sa lahat ng mga taga PIO City, magandang umaga. Ayan, sa mga kasamahan natin sa PIO City. Manatili lamang pong nakatutok sa aming official social media accounts, Batangas PIO, para po sa updates ukol sa tuloy-tuloy na paghahatid ng serbisyo publiko ng inyo pong pamahalaang panlalawigan. Muli, ito po ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan. Health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo!